Dear Dr. Love, magandang gabi po. Tawagin niyo po ako sa pangalang Sylvia. Ako po ay 47 anyos, may asawa at 3 anak. 10 years po ang agwat namin ng husband ko and he's now 57 years old. Dual citizenship po ang hawak niya, Filipino and American. Nang nagpakasal kami at nagkaanak, naging full-time mama ko at siya ang nagtatrabaho for us. Dumating ang time na nag-retire siya at may natatanggap na pensyon mula sa Amerika. Nitong nakaraang 5 buwan ay nagkalamat na ang pagsasama namin. Nalulung sa sugal ang asawa ko at laging umiinom. At kahit na anong paalaala at pakiusap ko sa kanya, ayaw niyang makinig o tumigil sa bisyo niya. At dahil ako nagbabudget sa monthly pension niya para sa mga anak namin, sinabihan niya akong siya na lamang daw ang hahawak ng pera niya. Natatakot po ako dahil baka ipangsuga lamang niya ito. Natatakot din po ako dahil ang savings namin at hanggang sa tuition for senior high school lang ng 3 anak namin. Maraming beses ko siyang inuunawa pero wala pa rin. Dr. Love, ayaw niyang makinig at inaaway pa ako. Ewan ko ba kung bakit siya nagkaganito. Nahihirapan na po ko at naawa po ko sa mga anak namin. They also seem to have developed hatred towards their father. Ano po ba ang dapat kong gawin sa gitna ng mga sitwasyong ito, Dr. Love? Umaasa po kung matulungan niyo ko at matuldukan ang bahaging ito ng buhay naming magpapamilya. Maraming salamat po, gumagalang Sylvia ng Cagayan. Maraming salamat, Sylvia. Sa maraming mga nakausap natin na mga mag-asawa, kadalasan po ay nauuwi sa hiwalayan kapag ang isa ay nalulung sa sugal or sa alak. Hindi ko alam kung bakit may mga taong nalululong sa sugal. Sa alak, hindi ko rin alam kung bakit parang hirap na hirap silang baka nga addiction, Meron daw pong sabi ng mga psychiatrists at psychologists, meron ding addiction. Kung merong addiction sa sigarilyo, may addiction din sa alak at may addiction sa sugal. Ang sabi nila, mahirap daw bitawan yung addiction. Totoo po yan. Kasi ako ay, there was a time in my life na siguro nakakadalawa hanggang 3 packs a day ng sigarilyo. Can you imagine? And I thought, okay lang, no? There was no intention for me to stop the addiction kasi parang bahagi na ng buhay ko. At pag ititigil ko, I just cannot believe na kaya kong tigilan until dumating yung panahon. Actually, deep inside me, ako'y pinagdarasal ko rin na matigil na. Kasi hindi na rin ako natutuwa sa sarili ko. Hindi lamang yung pera na itinatapon ko sa sigarilyo. Pero yung just a mere fact na may addiction ka, no? And hindi alam ng asawa ko na talagang pinagdarasal ko rin na tulungan ako na mapigil yung aking addiction. Until one day, naramdaman ko na nahihirapan akong huminga. And natakot ako na baka matsugi na ako. So I stopped. Right there and then, kasi hindi ho po pwede sa addiction yung dahan-dahan. Kailangan cold turkey. Pag sinabi mong titigil ka na. And because of my fear, itinigil ko right there and then. That was in 2022.
So ngayon, ibig sabihin ay, ah, 2 years na pala. Oo, na hindi ako tumikim uli. Parang kailan lang. 2 years na pala. But anyway, the topic is addiction. So meron addiction talaga. Base sa aking experience, Sylvia, kung hindi nakikita ng isang tao ang maaaring mahalagang mawala sa kanya, hindi siya matatakot, hindi siya titigil. Maaaring hindi niya napagtutuunan ng pansin ang paalaala mo na babagsak ang kabuhayan niyo. Kasi, pinagpapasalamat ko sa Diyos, hindi ako marunong magsugal. At base doon sa mga nakausap kong mga sugarol na mga nagtitigil sa, anong pangalan nito, sa mga kasino, ang dami raw dyan ng mga mayayaman na mga nagsasanla ng kanilang mga properties, nagsasanla ng kotse, hindi lang kotse, ng mga lupain, dala yung mga titulo ng mga lupain, isinasanla. Ang purpose nila, bakit sinasanla? Kasi wala nang pera, di ba? Ang purpose nila ay ibenta o isanla yung mga properties nang wala sa tamang presyo para lamang magkaroon sila ng pera na isusugal nila, hoping that mababawi nila yung natalo sa kanila. Pero ang realidad ng buhay, Sylvia, walang yumaman sa sugal. Kung yumaman ka man ngayon, for a while, tataas yan, Pero hindi magtatagal, babagsak yan at lahat ng naipundar mo, mawawala. Yan ang masakit na addiction sa sugal. Nagsisimula yung ibang mga kilala natin sa libangan lang daw, kakain lang sa kasino, gusto lang maglibang, pero pag dumating na yung pagkakataon na nagdadala na sila ng titulo ng lupa at yung mga pera na dapat ay inilalagay na savings para sa pamilya at sa mga anak ay nauubos na, then ang mga asawa katulad ni Sylvia magdidesisyon. Look at what's happening now to your family, Sylvia. Kahit hindi mo sabihin sa iyong mga anak, nakikita ng mga anak mo ang kamalian na ginagawa ng kanilang ama. Entonces, sila mismo, kahit hindi nila gusto, nagre-react ang mga bata at nagtatanim ng galit at pagkainis sa kanilang ama sapagkat hindi pinoprotektahan ang kinabukasan ng mga anak. At hindi ako magtataka kung isang araw, si Sylvia ay bumigay din at mawalan na ng pag-asa sa hirap at sama ng loob na kanyang dinaranas na hindi siya binibigyan ng pagpapahalaga o kinoconsider man lamang ng kanyang asawa ang kanyang mga ideas. Alam nyo, ang babae pag bumigay sa relasyon at bumitaw sa relasyon ng mag-asawa, bago po mangyari yan, maraming hirap na ang pinagdadaanan ng mga misis ng tahanan. Bago yan magdesisyon na sawang-sawa na sila sa hirap, sawang-sawa na sila sapagkat hindi sila binibigyan ng atensyon ng kanilang asawa o ang kanilang mga opinion ay isinasangtabi lamang laban sa addiction sa pagsusugal ng kanilang asawa. Ganun pa man, katulad ng sinabi ko sa iyo, Sylvia, ang nagpabago sa akin ay ang pagdarasal upang tugunin ng Diyos ang aking kahilingan. Kahit na si Santa Monica na ina ni San Agustin, si Santa Monica is a battered woman. Problema niya ang kanyang asawa, problema niya ang kanyang mga anak. Subalit hindi siya nawala ng pag-asa sa Diyos. Maaring magtagal ang kanyang paghihirap. In God's time, ibibigay ng Diyos ang kaligtasan
at ang katugunan sa kanyang mga kahilingan. Iwanan natin ang pag-asa sa Diyos. Siya lamang ang tutugon sa atin at sana'y magliwanag ang isipan ng iyong asawa, Sylvia, alang-alang na lamang sa kinabukasan ng inyong pamilya. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.